Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacin's Video, shoutout kay Kasmel Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling marinig nila ang pangalan, ang lahat ng mga alagad ay hindi napigil ang humawak ng baril. Kahit na nilagpasan sila ng streamer, nawala na ito sa langit. Ang Aaron ay nag-iwan ng malaking anino sa mga puso ng mga disipulong ito. Damn, Aaron ba yan? Ngayong gabi, saan siya pupunta? Mahirap bang humingi ng tulong? Nagkatinginan ang ilang matatanda, hindi nila alam kung bakit. Nagbulungan din si Huyan at Ye Gotcheng at tumingin sa lugar kung saan nawala ang streamer. Ang kanilang mga mata ay lubhang komplikado. Tumakas ba si Aaron? Biglang nahulaan muli ni Elder Shofeng. Tito Huyan, ano sa palagay mo? Bahagyang ibinalik ni Ye Gotcheng ang paningin, pinag-coagulate ang kilay para magtanong ng paraan. Umiling si Huyan, hindi ito dapat makatakas. Para tumakbo na siya. Gayunpaman, sa paghusga mula sa anino na dumaan lang, ang gintong palakol ay masyadong nakasisilaw. Mukha talaga itong Aaron. Kaya lang I don't understand. Ano ang gagawin niya kapag siya ay lumipad sa amin kaya't saan ka pupunta? Tandang pananong. Nag-aalala si Ye Gotcheng. Ano ang maaari nilang ilipat? Ngayong napapaligiran na sila, sino ang handang mamuna para sa kanila? Tinanggihan ng mga salita ni Huyan ang tanong ni Ye Gotcheng. Hindi, ano ba? Naiinip na sabi ni Elder Shofeng. Gustong isipin ni Ye Gotcheng ang mga opinyon ni Huyan ngayon, na labis siyang ikinagalit. Ngayon si Ye Gotcheng ay hindi nakikinig sa kanyang sariling mga salita. Siyempre, mas nag-aatubili si Elder Shofeng. Upang maiwasan ang mga aksidente, dapat nating hayaan ang ating mga disipulo na mag-ingat. Dahil hindi pa natutulog ang Aaron, nangangahulugan ito na ang pagsalakay ay maaaring ilunsad anumang oras. Nag-isip si Huyan ng mahabang panahon at nagbigay ng sariling kaayusan. Tumanggo si Ye Gotcheng at sinabi sa kanyang kalaban, ipaalam sa mga frontline na disipulo na lumitaw na ang Aaron. Hayaan silang maglaro ng 12 puntos. Kung mayroong anumang pagkakamali, ipapakita ko sila sa publiko. Oo, matapos ibigay ang mga utos na ito, naghintay ng ilang minuto si Ye Gotcheng at ang kanyang mga barkada. Pagkatapos nilang hindi makita ang anino ng Aaron na bumalik, sinabihan sila ng ilang salita at bumalik sa tent. At si Ye Gotcheng at iba pa ay katulad ng pangunahing puwersa ng Yaoshen Pavilion at ang mga tropang madre ng Xianling sa frontline, lahat sila ay natakot sa biglaang pagsulpot ni Aaron, ngunit nang makitang si Aaron ay lumilipad lamang sa malayo. Ang Aaron ay laging malayo, at walang maayos na pagsasanay sa loob ng halos kalahating oras. Ang isang grupo ng mga tao ay unti-unting ibinaba ang kanilang pagbabantay. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos ibinaba ng lahat ang kanilang pagbabantay, si Ye Gotcheng ay nakahiga lang sa kama, handa upang ipikit ang kanyang mga mata para magpahinga, ngunit nakarinig ng sigaw sa labas ng tolda, "Jaryo! Anong problema?" Naiinip na sigaw ni Ye Gotcheng. "Streamer! Again!" Nang marinig ito, si Ye Gotcheng at ilang iba pang matatanda ay agad na umupo mula sa kama. Wala na silang pakialam na magsuot ng sapatos at tumakbo palabas. Sa oras na ito, ang langit ay isang streamer,
tumatalon mula sa malayo at lumilipad ng diretso sa kawalan. Ang lahat ng tatlong disipulo ng Yao Shen Pavilion ay muling nabalian, na binibigyang pansin ang pagdalaw ng nihilismo. Ngunit matapos itong mapanood ng mahigit 10 minuto, wala pa ring tugon mula sa nihilismo. Habang lumilipad palabas ang Aaron, walang nangyari. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Galit na galit si Ye Gucheng kaya itinapon ni Bai Wai ang kanyang mga damit at sumigaw. Pagkatapos ng pag-alitan, tumalikod siya at naglakad papasok sa barracks. Ilang matatanda rin ang pumasok sa kwartel. Ilang tao ang pumikit at nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal bago naging mapayapa. Halos kapag inaantok pa lang at nakatulog na lang ang ilang tao, may sumigaw na naman sa labas ng kampo, "Jaryo!" Napaupo si Ye Gucheng nang may kalabog. Puno ng kayabangan at pagkainip ang mukha niya. Nang hindi na nagtanong pa, nagmamadali siyang lumabas kasama ang ilang matatanda. Ang isa pang streamer ay kumislap at lumipad sa malayo. Sa alas 4 ng umaga, nang muling lumipad sa malayo ang isa pang streamer, ang mga mukha ni Ye Gucheng at ng iba pa ay nagbago na mula sa pagkagulat sa galit, mula sa galit hanggang sa kawalang interes. Kung may sasabihin man tayo tungkol sa pagbabago, ito ay ang pagod at walang imak na tingin sa kanilang mga mukha. Sa buong oras, halos lumipad ang Aaron. Hindi ko alam kung ilang beses na siyang nagpabalik-balik. Sa bawat oras, lilipad siya palabas, lilipad pabalik pagkatapos ng kalahating oras, at pagkatapos ay lilipad muli pagkatapos ng ilang minuto sa nihilismo. Mahina gamot Diyos Pavilion 3, ngunit dahil Aaron sa bawat oras na lumipad in at out, at palaging alerto. Ngayong gabi, halos lahat sila ay hindi nakatulog ng maayos, lalo na si Ye Gucheng at iba pa. Bilang pinakamahalagang hadlang bago ang nihilismo, ang kanilang mga tungkulin ay napakahalaga, kaya sa tuwing dadaan ang Aaron, kinakabahan sila. Damn it! Galit na umiinom si Ye Gucheng at galit na bumalik sa tolda. Sa sandaling nakabalik sila sa bahay, pinangunahan ni Elder Wu Liufeng ang paghiga pabalik sa kanyang maliit na kama. Para sa kanila, dapat silang magmadali upang magpahinga. Dahil dito, pagkahiga na nila, sumugod si Ye Gucheng at sinipa sila sa kama. Naramdaman na lang nila ang marahas na pagyanig ng kama at napaupo sa gulat. Sleep, 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 what the hell, kailan kayo matutulog? Bumangon kayong lahat, galit na sigaw ni Ye Gucheng. Sa pagtingin sa galit na si Ye Gucheng, ang elder ng Wu Liufeng ay hindi miyembro ng research group. Buong gabi, si Ye Gucheng ay nasa kalagayan ng mental breakdown. Maaari ba silang maging mas mahusay? Hindi siya nakatulog ng maayos, gayon din sila. Gayunpaman, sa oras na ito, halatang hindi nang ahas na pukawin si Ye Gucheng, masunurin lamang siyang tumayo. Si Ye Gucheng ay galit na umupo pabalik sa pangunahing posisyon at tinapik ang mesa. Damn, Aaron is dying, is he? Hindi niya alam kung ano ang nangyayari buong gabi. Lumilipad siya, ngunit hindi kami makatulog ng maayos. Panipi. Ibinaba ni Wu Yan ang kanyang ulo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sabi mo, ano ang kailangan nating gawin? Tumingin si Ye Gucheng sa maraming tao at malamig na nagpalakpakan. Nag-iisip si Wu Yan. Nang makitang walang makausap, nagboluntaryo si Elder Shofeng at sinabing, malungkot na lungsod, huminahon ka. Kung mas galit ka, mas katulad ng hiling ni Aaron. Nang gawin niya ito, gusto lang niya tayong hindi mapakali. Isang araw, ang balita sa holiday ay nagsabi na siya ay sumalakay sa amin, at sa isang araw ay lilipad siya sa ibabaw namin, hindi ba halata iyon? Nakasimangot si Ye Gucheng at tila naiintindihan ang itinuro ni Elder Shofeng. Medyo gumanda ang tono niya, Master, what do you mean? Haha, Lonely City, sinabi lang niya na kailangan talaga nating magbantay laban sa mga raid, pero ngayon tayo ay nasangkot sa ganoong harassment. Hindi ba? Ang lugar kung saan walang pilak na 300 liyang. Nakangiting sabi ni Elder Shofeng. Nang marinig ito, tumanggaw si Elder Wolfeng, tama si Kuya Marshall Brother Shofeng. Ang hakbang ng Aaron ay para makatulog tayo ng mahimbing at inis. Pero ano pa ang magagawa niya? Panipi, kung gusto niyang palihim na atake, palihim siyang atake noon pa man. Hindi siya maghihintay hanggang ngayon, lalo pa siyang magpakita ngayon. Sumang-ayon din si Elder Liufeng. Iyan ang akma. Tumanggaw si Ye Gucheng.
Dahil gusto ng Aaron na gumawa ng sorpresang pag-atake, dapat siyang maglunsad ng sorpresang pag-atake nang walang anumang paghahanda. Hindi naman niya kailangang lumipad muna sa harap ng langit ng kalaban para mapuko ang hinala ng iba bago maglunsad ng sorpresang pag-atake, di ba? Hindi ito sneak attack. Tito Huyan, ano sa palagay mo? Tumingin si Ye Gotcheng kay Huyan. Sumasang-ayon si Huyan sa mga haka-haka na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit sino ay maaaring maunawaan ang katotohanan ito pagkatapos ng kaunting pagsusuri. Ngunit laging nag-aalala si Huyan na kung may mangyari man, mawawala sa kanya ang lahat. Nang makitang nag-alinlangan si Huyan, naiinip si Elder Shofeng. Hindi na siya nakatiis. Gusto lang niyang bumawi. Sabi ko Kuya Marshall, ano pa bang dapat isaalang-alang? Ito ba ay hindi makatwiran ang sinabi natin? Panipi. Oo Kuya Marshall kuya. Ang importante ay magiging maliwanag na wala pang isang oras. Ang Aaron ba ay nangangahas na umatake? Nanlumod din ang 5 matandang matanda. Ano ang pagkakaiba ng paglalaro ng sneak attack sa araw at paghahanap ng kamatayan? Sumang-ayon din si Elder Liu Feng. Tumanggo si Huyan at itinoon ang kanyang mga mata kay Ye Gotcheng. Nang makitang tumanggo si Ye Gotcheng, nabuhayan siya ng loob. Bueno, iniisip ni Aaron na kung wala tayong magandang pahinga at natatakot anumang oras, hindi tayo kasing husay ng gusto niya. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, ang 3 matanda ay hindi napigil ang ilagay ang malaking bato sa kanilang mga puso, at sa wakas ay maaari silang magkaroon ng kapayapaan sa ilang sandali. Kuya Marshall, matagal mo na sana kaming pinakinggan. Kung hindi, hindi tayo magiging ganito ngayong gabi. Totoo. Alam ni Aaron na hindi tayo makakapag-rally bukas. Hindi talaga siya makakalaban, kaya gumagawa siya ng maliliit na pakulo sa gabi at sadyang ginugulo kami para wala kaming masyadong lakas bukas. Kaya natin, hindi mahulog sa bitag. 5-6 na rurok na katatanda sa iyo ng isang salita, ako ng isang salita, bawat isang ngiti paraan. Nang marinig ang mga salitang ito, inamin din ni Huyan na tumanggo, siguro masyado akong maingat. Nakagat ako ng ahas, at natatakot ako sa anino ng damo sa loob ng 100 taon. Tumanggo si Ye Gotcheng, okay, kung ganoon, mag-utos na bumaba. Magpapahinga kaagad ang kalahati ng mga tao, at ang iba ay nasa sentry duty. Bilang karagdagan, naaangkop nating iulat ang paglipad pabalik-balik ng Aaron. Don, wag mo itong iulat muli. Pagmasdan mo lang. Ito. Paanang bundok sa wakas ay nakaka-relax sa kanilang nerbiyos na tensyon sa buong gabi, sila ay mas inis kaysa sa Ye Gotcheng, hindi bababasa, siya ay maaaring magpahinga sa kama sa tolda, habang sila ay naghihintay para sa malamig na hangin sa labas, at ang atensyon ay napakataas. Malapit nang magbuka ang bukang liwayway, at mas inaantok na sila matapos makuha ang order. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lumitaw muli ang streamer ng Aaron, hanggang sa makalipas ang kalahating oras, tuldok, bigla na lang, nagkaroon ng dagandong mula sa harapang linya ng Yaoshen Pavilion pagkatapos, bago pa ito maaninag ng maraming disipulo, daan-daang madilim na anino ang sumugod. Bagamat marami sa mga bantay ng Yaoshen Pavilion ang hindi nagpapahinga, sila ay inaantok na bago magumaga, at ang kanilang magdamag na espiritu ay mahigpit. Sa pagpupulong na ito, inaantok na sila at mabagal magmuni-muni. Bago pa nila malaman ang nangyayari, nasa ibang lugar na sila. Pagkatapos ng anino, 10,000 kakaibang hayop ang nagsimula ng sabay-sabay. Ang mga disipulong nagmamadaling nagising mula sa kanilang pagkakatulog ay halos hindi na nagpupumilit na bumangon, ngunit sila ay tinapakan ng malupit, na may hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Sa isang sandali, ang 10,000 tropa sa frontline ay bumagsak kaagad, at ang tunog ng pag-iyak at pag-ungol ay sumabog sa kalangitan sa gabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.